kung dairy. At the same, protein granules, baka may mga granules yan. Protein yan. So in other words, this is where we depend it. Kung alimawa, yung kidney mo, nag-umpisa na. Kung diabetic ka, yung kanyang sinisira ng mga glomerulus, which bring about kasi walang absorption. Kaya tinatapon ngayon yung protein. Glomerulus po, paliwanag ko lang sa'yo na kidney mo yan. So the pinong yan ang dyan dumadaan ang ihi mo palabas sa blood vessels. That's what we know. Tens of thousands of blood vessels. Yes, kung nasira yun, ang paano i-absorb yung protein? Kaya tinatapon. That is the first sign of yung sinasabi natin. First sign of kidney problem. Sisimula sa proteinuria, hindi na-absorb. Bakit hindi na-absorb? Hindi makapasok para sa filtration, absorption. Yun ang isang lukaw. Which is actually related yung sinasabi natin na yung bakas sa kali na paumpisa na pre-diabetic syndrome. The problem now, ayon din sa data sa ating DOH, madaming mga diabetes, hindi nila na meron silang diabetes. And we believe it's so many people do not understand that they are diabetes. Pupunta lang sa doktor pag may problema na. Kasi wala ka nararamdaman eh. So akala mo, okay, so ako, I'm a believer in going through periodic blood test. No? Para, afterwards, kasi ang mahalaga dito, meron kang blood test ngayon, healthy ka. At dahil 3 months, 4 months, 5 months later, baka iba na lumalabas sa blood test mo. Kasi kailangan titingnan mo the sequence of testings and the sequence of results. So you can track at nakikita mo kung ano kalagayan mo, is it improving, is it worsening, is it remaining the same. Diba? Alright, kung sino na yung mga 2, 5, 6, 5, 5, 6, 0, kung kanyang paredo. Either yun, magtatanong lang po. Ako, ano ang magandang gamot sa natural kung merong stone kidney? Sambong yung approved ng DOH, pero depende kung anong klase ng stone. Madami kasing klase ng kidney stone, uric acid, palsy. So, yung oxalate, you need to kailangan mag-test kung anong klase ng stone. Kasi yung sambong na in-approve ng ating DOH is good for calcium oxalate stone. Not for the uric. This is probably the more common type of stone, no? Pero, anak kayo sabi, namin sa asparagus stella, marami ko nagagawa sa iinom para mag-break down ang mga stones. Kasi yan, pag lumabas yan sa kidney mo, tutuloy yan sa bladder mo, at eventually lalabas mo pag umihi ka, no? Pero pag maraming stones kasi yan, kasi nakapara sa mga dulo mo, no? Pwede masugatan na yung mga pathways, masugatan ang wall ng bladder mo, at masugatan even the urethra. Ang isang natural way is bantayan yung tubig kasi baka dehydrated, kulang yung tubig na iniinom. Well, kaya nga, dito kung makikita mo una sa kulay, tapos pagsamin mo yung iyo mo, malalaman ko kung yung mga lumalabas sa iyo, gamis or parang susi para maintindihan mo kung ano nangyayari sa kidney mo. Kung meron pa naman sa mga glomerulus nila na problema, meron din naman dyan matatake ng mga natural supplements that can restore. Kasi ang kidney, pagka napaproblema, nag-shrink yan eh. Pero pagka immunity siya. Pero, marami tayong cases na halimbawa, sila Dr. Salvation, yung test natin, at saka yung iba, na halimbawa, in 5 months time, nakakabalik namin sa normal, which through natural way of, actually, allopathic medicine is so unprecedented. Kasi ang unang gagawin nila, diabetes na, para matanggal yung mga lower down yung creatinine. Philips kayo naman na waiting for kidney transplant, yun, na napakamahal. 09159007455, using po. Ask ko lang po kung makakatulong ang probiotics sa gastric. Palagi po kasi ako kinakabagan at heartburn. Kailangan ko bago full ang diet ko. Please advise me po. Thanks and more power. Malaking tulong yung probiotics, pero I advise is medyo iwasan din yung mga oily food. Kasi usually yun ang naging dahilan ng gut pain. Yung too much oily food, lalo na nagkakaroon tayo ng, let's say, pero kasi natin may problema sa digestive system. That's why the production of excessive gas, although some gas is always produced, but the production of excessive gas already points to an imbalance in the digestive system. Usually gallbladder problem din. May gallstone hindi alam, so maaari diminution yun ng gut formation. So possibly, no? Malaking tulong yung probiotics. Okay, so, I really suggest you take a lot of probiotics so that you can do that, and then take a look at also the alkalinity of your digestive system para malaman mo
maybe what you do is try to see if you can get water that has an alkaline level of about 7.5 so that you will render that area of your body less acidic. So siguro bago yung tanong, explain ko lang, ang probiotics, hindi lang siya para sa health natin, even for our environment. It can be used as disinfectant also. It can be used sa waste treatment. It can be used sa agriculture, sa organic farming. It can be used sa livestock, sa baboy, sa manok. Kasi pang-balance yan ng excess lahat ng amoy at lahat ng ibang makikita mo sa basura at iba pa. It's because there is an imbalance in the proliferation of bad bacteria. Which pagka na-balance mo with probiotics, ginawawala mo na sa Ito nga yung recent na yung calamity sa Cagayan de Oro. Ang in-spray nila dun sa mga namatay, probiotics, baka mawala yung amoy. Lumala naman. Nawala yung amoy. Yung oil spill sa Guimara, is probiotics para mawala yung oil Oh, spill. yeah, to use enzymes to eat up a lot of toxic metals and oil, for example, especially petroleum products in water. This is where, I would like to say, encounter ko. There was this guy, head of the IPR, sa United Nations in Switzerland. Kaya nakaibigan ko. During the time, the USSR, kasi wala yung international community. So, pumunta dito sa Pilipinas, o yung China, tapos he was from Bulgaria. And Bulgaria is, prominent in producing yung Bulgari food. Sana sa probiotics. Sabi niya, ang tanong sa akin ay, ano bang ginagawa rito sa Pilipinas tungkol sa mga, tungkol sa mga gastrointestinal problem, at tungkol sa irritable bowel movement, o kaya LP and so forth. Sabi ko, well, what I know is, doctors are prescribing, antibiotics. Ang tingin sa akin, what? Umatras? What? Sabi niya gano'n. Do you know that in Europe, we never prescribe antibiotics for intestinal problems? No? And we try to do the management of the good flora in the stomach. Ganun pala nangyari, and that was actually what? That was actually more than 10 years ago. Now, if you're willing to catch up, 0905-872-0561. Good to info. At lang, good AM pala. Kung ano ang gamot sa gastro at kung may hernia at dilaw ang ihi, masama po ba sa may diabetes po kami? Ang daming dikit-dikit na sa ganun, meron ka ng hernia. Yung hernia mo may have to be done surgically in order to prevent the loss. Iba po yung sistema yun, huwag natin tingnan yun. Huwag natin din, yung iba pang mga, yung ihi mo, yung kulay mo, you will find out kung masyadong dilaw na you are diabetic, or rather dehydrated. Okay? Well, alam po ninyo, napakadaming questions pa dito, pero nauuso na tayong panahon. Gusto ko lang paalala po sa inyo na si Doc dito, pwede nyo matagpuan sa kanyang klinika, dito po sa, ito, basahin ko sa inyo, number 11, tapos ang yung kwarto niya doon is B11, Victoria Station 1, Pondo, yan po sa EDSA Kamuning.